Kinukwento ko kanina kay Father Jimmy, dahil kami ni Father Jimmy matagal na kami magkaibigan. Yung pangangailangan ng tao sa Diyos, especially among the informal settlers, for them, sa'yo na yung rosaryo mo, bigay mo sa amin bigas. Ganun. Yun ang mga immediate needs nila. And ang nagiging problema ngayon, fathers, ako lagi kong binibigyan din yung sakramento ng matrimonyo na dinadaluyan ng biyaya ng Diyos. Ang sagot sa akin, bakit pa kayo magpapakasal? Maghiwalay din naman kami. Papilang naman yung kasal na yan. So live in. What do you think, Father Aldwin? What can you Alam nyo po, hindi lang naman basta papel ang hinihingi natin sa kasal. Naniniwala po kasi ako na ang isang ugnayang binasbasan ng ating Panginoon, ginagabayan niya hanggang katapusan. Minsan nga po napapaisip lang ako din, kasi alam niyo po ako bagong pari po ako, na-assign agad sa seminary, kaya little yung experience ko sa mga ganyan. Sa totoo lang po, wala pa rin po akong nakakasal hanggang ngayon, to be honest po. Pero isa ko lang karanasan na bakit hindi natin hingin yung pagpapala ng Panginoon doon sa ating pagsasamahan? Kasi naniniwala ako na kapag yung ating pagmamahal na pinagsasaluhan, lalo na sinasabi yung mga mag-irog ng mga medyo may katigasan pa ang ulo na bakit ba kami kailangan magpakasal? Maghihiwalay lang din naman kami. Ang tanong, ano na lang plano natin sa buhay natin? Anong plano nating lagi na lang tayong magbabago-bago? Yun. Yes. Yes, Father. Gusto ko lang kasi excited ako doon sa natutunan ko sa mga batang ito sa seminaryo. Nagkakaroling kami pag Pasko. Merong isang donya na nagdadala sa amin kung saan-saan. Nung una kong dating dyan sa seminaryo, katabi namin may informal settler na lugar. Nung unang dating namin sa seminaryo, nung ginawa kong procurator, nagkaroling kami. Binigyan sila ng ampaw. I'll be honest, hindi dapat kinatago itong mga ganito, yung mga pera, ganyan. Meron na So, pero dapat gamitin mo sa kapwa. Tama. So, binibigyan sila ng ampaw na 800 pesos. Pakakainin sila sa mga bahay. Ang sarap-sarap. Kaya tuntua yung mga bata. So, ang nangyari, pag binigyan sila ng ampaw na 800 pesos, nung una hindi namin tinanong kung saan niya dadalhin. Inuwi nila nung Pasko. So, pagbalik sa school, where did you bring your money? I bought a Nike, mga ganun ba? Nike o shirt, ganun. Magkano binigay niyo sa mahirap? Kailangan magbigay? Mga bata yan, ano? Binigay na sa amin ito, bibigay pa namin There you go. So, Oo. tapos, anong nangyari, nakakatuwa. Kailangan ba, Father? I feel that you should learn how to give to the poor. Magiging pari pa naman kayo. O di, next year, doon ako nagulat. Sila na ngayon na nag-organize. Father, ikaw ang bumili sa divisory ng mga laruan, ha? Tapos kami ang bibili sa McDo at Jollibee. Kami, daang-daang bata, kinatikais muna nila at pagkatapos pinakakain, nagpo-program, sayawan sila doon. Yes. Father, gusto kong tanungin si Yashua at saka itong isang seminarista natin, si Joseph. Ano sa palagay ninyo bilang mga seminarista na very soon ay sasabak na rin kayo sa pag-aaral ng teolohiya, filosofiya, anong plano ninyo para matulungan ang mga taong nabanggit ko kanina? Mga taong nakalilimot na sa Panginoon at umaasa na lang sa kanilang kakayanan. Paano natin maibabalik muli ang mga hakbang ng mga paang ito sa landas patungo sa Panginoon? Kayo ng mga seminarista. Okay na po. Yes, diyan lang sa microphone mo. Okay na yan. Tito June, ngayon po sa amin dito sa seminaryo, I'm very thankful dahil meron po kaming tinatawag na pastoral program. Dito sa pastoral program namin, Tito June, isa na yung feeding program. Sa feeding program na yun, ini-invite namin yung mga bata na mga informal settlers po. Ngayon, pupunta sila sa seminaryo, papakainin namin sila. Pero bago namin sila pakainin at bigyan ng bigas, ng mga spaghetti, naalala ko mga canned goods, catechism muna kami. Magbibigay kami ng catechism sa kanila. Nagsisimula po kami sa mga bata. Kasi naramdaman po namin na ang bata, pag sinabi sa magulang, Mami, o kaya
Mama, tara simba tayo, dasal tayo. True. Isa That's po true. yan sa tingin kong malaking epekto sa magulang na mo-consensya siguro yung magulang na tinatamad na magsimba, magdasal. Ay, yung anak ko, inaaya akong magdasal, inaaya akong magsimba. Isa siguro yun sa paraan namin po, Tito Jun, kaya inuna namin magkatikay sa mga bata. Ngayon po, ngayong October, na-cancel nga lang since marami pong mga events. Pero ngayong November, continue po namin siya ulit. Alam niyo po, yun nga, I'm very thankful kasi bago kami isabak sa philosophy, bago kami isabak sa theology, ngayon pa lang, dito sa Roots, tinuturuan kaming tumulong sa mga nangangailangan po. Well, tandaan ninyo, maraming mga pari ang naging obispo na galing dyan sa Our Lady of Guadalupe Minor Seminary. So, alam mo, ang legacy ng inyong institusyon, ano? Si Brother Joseph, ano sa palagay mo ang magagawa ninyong mga bagong kabataan na namumuhay sa seminaryo para madagdagan pa natin yung apoy sa puso ng mga kabataan na nasa labas? Kasi nakita nyo na yung mga needs nila spiritually. Paano sa palagay mo ang strategy na dapat nyong gawin? For me po, tama yung sinabi ni Brother Yash na target po talaga namin is yung mga bata. We need to teach them yan kasi magtutuloy na po yan. And they need someone to look up to. Siyempre, para sa akin, isa yun si Father Jimmy na tinitingala namin or ginagaya po namin. Totoo. Na paano kami matututo kung wala kaming gagayahin. So, ganun po yung ina-apply din namin sa labas. Na we should act like Jesus, na we need to do good deeds para ganun din yung gagawin nila. Na yun yung gagayahin na. Ganun yung gagayahin ng mga bata. Okay, let's go back to our 1 million participants in the recitation of the Rosary tomorrow. This will start at 9 o'clock in the morning, right? And doon sa mga gustong mag-participate sa mga bahay nyo, sa mga internet, ay maaari nyong mapanood yan sa iba't ibang mga parokya. Aniyahan natin ang mga kabataan ngayon na makibahagi. Kung meron pang kabataang gising pa ngayon, di ko alam kung bakit pa kayo gising, baka may assignments kayong ginagawa. Pero just in case nakikinig kayo dito ngayon kay Dr. Love. O yung mga nanay na nakikinig mga ngayon. nanay, kapag po walang pasok or halimbawa po asynchronous ang inyong mga anak bukas, hingi naman po kami sa inyo kahit 20 to 30 minutes lang po. Sabay-sabay po tayong magdasal ng rosaryo 9:00 po ng umaga. Alam nyo po kanina nung nag-rehearsal po kami sa Pasig Catholic College saka Pasig Cathedral, sabi ko sa mga bata, grades 1 to 3, taas nyo ang inyong mga rosaryo. Ang tinaas kamay, hindi rosaryo nga. Ay, sorry po, Father. Taas sila ng rosaryo. Okay, now, pumisil kayo ng kahit isang bead dyan. Kahit isang bead, pisil sila. Nakita mo, naninigos talaga mukha nila. Diinan nyo pa. Alam nyo paano ko po tinuro sa kanila? Alam nyo ano nangyayari kapag nagdadasal tayo ng rosaryo? These rosary beads act as flowers. Pag pinisil natin ng madiin, di ba ang bulaklak, mabango. Pag tiniris mo ng maigi ang rosaryo mo, yung amoy niyan, aakyat sa langit. At kapag may isang taong mabango, anong usually yung tugon natin? Napapalingon tayo. Sino yun? And I believe our Blessed Virgin Mary, mapapalingon din, saan yung mabangong iyon? Yaan po ay 1,000,000 bata mula sa Pilipinas, sasagot ang mga anghel, nananalangin po para sa kapayapaan sa mundo, para sa mga inuusig na Kristiyano. Sana po magpadala tayo ng rosaryo, magpadala tayo ng bulaklak bukas 9:00. Alay natin sa mga kapatid nating hindi malaya sa kanilang pag-i-express ng kanilang pananampalataya. Kaya imbitahan ko po kayo, 30 minutes
Kung meron man po kayo bukas alas 9, sama-sama tayo para sa mga kapatid nating nais mapalapit kay Jesus, ngunit may panganib ang kanilang buhay sa kanilang pananampalataya. That's right. Sa ating simbahan, higit pong kailangan ng ating simbahan at meron mga bansa na hanggang sa ngayon ay nape-persecute pa rin ng mga kaparian, kahit mga obispo. Mensahe bot kay Father Jimmy para dito sa mga intention natin sa pagdarasal natin ng Santo Rosario sa araw ng bukas. Sa ating mga kabataan at sa ating katulad kong may edad, hayaan natin itong mga bata ang manguna sa atin ng pagdarasal sapagkat sila yung malinis sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Tayo na mga may edad, susunod tayo sa kanila bukas sana. Bakit? Sapagkat malapit ang puso ng Diyos sa mga bata. Hayaan natin sila manguna. In different dialects sila bukas. Iba-iba. Merong Waray, merong Vietnamese pa. So, Bisaya, Pangasinan, ano pa yung isa? English, Tagalog. Gusto ko nga may Korean para merong parang telenobelang Korean. O, di ba? Kamsamnida. Maraming Korean communities. Ayun na nga. At saka mga batang mahilig sa languages ngayon. Yes. So, at saka sana, yung pagdadasal natin, walang masasayang. Kayo mga bata, kayo ang pag-asa ng bayan. At kayo rin ang inaasahan ng simbahan. Yun lang po. Brother Joseph, you have a short message and invitation? Ayun po, we invite you to join us to pray the Holy Rosary. We pray together and we surrender our me-centered, no? We focus on one intention only, na we only focus on one thing in that throne. Na we only pray for that thing to put it to erecta kay Lord. Naning horizontal, vertical. From heaven. So, yun po. That's very good. Yeshua, meron ko bang ihahabol? Oo, sa mga kapwa ko kabataan dyan, kita-kits tayo bukas, 9 a.m. Huwag niyong kalimutan kung may mga gising pa dyan katulad ko. Sama-sama tayong magdasal. Sama-sama tayong magdasal para madinig tayo ng Diyos, para madinig tayo ni Mama Mary, para ibulong ni Mama Mary sa anak niya, "Nak, patigil mo na yung gera dun sa baba. Digmaan na yan, oo. Ikaw na ang bahala." Kaya yun po ang dasal namin, lalo po kami ni Joseph, na makamit po natin yung 1 million. Sana mas marami pa, mas maganda. Mas maganda na sumobra pa sa 1 million. Yes. Mas lalong maririnig at mas lalong maaamoy, aalingasaw ang amoy ng ating rosaryo sa langit po. I'm sure magiging tagumpay ang proyekto bukas at ng Aid to Church in Need. Isa lamang ito sa mga proyekto nila at ating lamang tandaan po na ang ating pagdarasal ng Santo Rosario ang ating instrumento para makipag-ugnayan at lalong mapalapit sa Mahal na Birheng Maria. Pag nakuha natin ang atensyon ng Mahal na Birheng Maria, nakasisiguro tayo na ilalapit niya tayo sa paanan ng krus sa kanyang anak. Hindi ho tayo maliligaw. For so long, it has been a tradition of the Roman Catholic Church. For so long, a church that is apostolic, matagal na pong tradisyon ang pagdarasal ng Santo Rosario at marami nang naging santo at santa ang nailapit ng Mahal na Birhen sa ating Panginoon. Sana po ay maging tagumpay bukas at makasama namin kayo sa pagsisimula po alas 9 ng umaga. Abangan po ninyo sa inyong mga diocese, sa inyong mga parokya. Kami ho, malapit lang kami sa, kung meron kayong panahon sa mga taga-Pasig, Pateros at Taguig, sa diocese ng Pasig, sa Immaculada Concepcion Cathedral, ay makibahagi po tayo sa kanila. Maraming salamat sa ating mga panauhin. Father Jimmy Marquez, ang administrator ng ACM. Father Aldwin Herolao, ang assistant admin. Si Seminarian Yashua Caladiao at Seminarian Joseph Garcia. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Dito tayo sa